Hello, Mike. Good morning po. Yan, ang taas ng energy. Good morning again. Yan, mapagpalang araw po sa inyong lahat, sa ating lahat. And we are happy and pleased po na tayo po ay naka-attend sa Sunday service at may nais po na sabihin ng Panginoon sa atin lahat. Sige po, hintayin natin mag-settle ang lahat. Ayan. Kunin nyo na po yung mga bata. Charot. Ayan. Sa mga bago po sa church namin, we welcome you. Ayan. Si Brother Xavier, pamangkin ko. Ayan. We welcome you. And if you are unbeliever of Christ as of now, we still welcome you. Welcome na welcome kayo to observe in our church. And we welcome you every Sunday sa Sunday service namin. You could observe and I hope and pray that later or sooner you will believe Christ, the Lord and our Savior. So yan po, mapagpalang araw sa inyo lahat. Kamusta po ang lahat? Nakapanood na po ba lahat ng tawag dito? Yung flood control sa Senado? Ayan. But then again, ayun. Thank you, Lord, kasi patuloy niya ginagamit yung mga tinawag niya para sa ministry. And naniniwala ako, lahat po ng tayo na nandito, lahat na may paniniwala kay Kristo, lahat ng nananampalataya sa Kanya ay tinawag. Naniniwala po ba kayo doon, church? All of us are called. All of us are called to do ministry. All of us are called to go and make disciples. Amen? Amen. So pakisabi po sa katabi mo, gagamitin ka ng Panginoon. Ayan. Gagamitin po tayo ng Panginoon no matter what our age is, matanda ka man o bata ka man, o minsan sinasabi mo siguro, matanda na ako. At this message, our message for today is to those people, to every one of us who thinks na tapos na siya sa ministry dahil may edad na siya, no? Let me read this. At hindi kaya gawin physically yung mga ginagawa ng mga bata po. God can still use you, kapatid. God can still use you at maaari kang gamitin ng Diyos para mag-alaga, possible, mag-alaga o magpalaki ng mga bata o apo na may takot sa Diyos. Amen? Amen. And He can use you to make peace between your family, divided family. It could be a relationship problem, relative problem, divided po yung pamilya nyo. Ikaw po na may edad na, you are full of knowledge and wisdom and God can still use you for His greatness, for His kingdom. And He can use you to bring knowledge and wisdom to the table. Kaya huwag kang tumahimik. Pakisabi po sa mga elders natin, huwag po kayong tumahimik. Louder naman. Yan. Yan. Dahil kailangan po namin yung knowledge and wisdom nyo. And you're gonna speak blessings to the younger body of Christ, sa mga anak po natin, sa mga manugang natin, para ma-reach out din sila at madala po sa Panginoon. Ayan. Gagamitin po kayo ni Lord. Pwede ba palakpakan natin ang Panginoon? So yun. Tapos na ako sa matatanda, sa mga bata naman. Ayan. Even the young people, gagamitin po kayo ng Panginoon. And as you believe, we are all called to be useful to the kingdom of Christ para maging blessings po. So ngayon po, ang pag-uusapan natin ay si Jeremiah, the weeping prophet. And as we gonna study Jeremiah chapter 1 verse 4 to 10 po. That's the text that we're gonna read. You can look at it right now. Pwede nyo pong basahin. Ayan. Tinry ko tong lapel and medyo hindi ako komportable. But then again, can I invite you to a prayer bago po tayo mag-umpisa? Let us pray. Heavenly Father, we thank you so much, O God. Lord, maraming salamat sa mapagpalang umaga na ipinagkaloob nyo sa buhay ng bawat isa sa amin, O Lord. Lord, tunay nga po na hindi aksidente. Kaya nandito po kami, naka-attend sa Sunday service. Lord, hindi to aksidente dahil may nais kang sabihin sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, salamat po dahil idinako niyo ang bawat isa sa amin ng ligtas. O
O God, at maging sa pag-uwi namin, Panginoon, na iligtas kaming makakauwi sa biyaya at habag mo. Lord God, muli sa pag-aaralan namin, O Lord, nawa, itanim niyo po ito sa matabang parte ng aming puso. May isa pamuhay namin to. And Lord, we need your guidance, O Lord. We need your help, Lord. Banal na Espiritu, patuloy po kayong manahan sa aming kalagitnaan. And continue to speak to every heart, every individual that is here and yung mga dadating pa, O Lord. Lord, maraming salamat sa blessings mo. Patuloy niyo pong ulanin ng bawat isa ng pagpapala mo. At Lord, patuloy niyo pong ipaalala sa amin na kami ay kagamit-gamit sa iyong kaharian. Lord, maraming salamat again. We honor you, we praise you, we worship you until the end, until you come again, O God. Lord, maraming salamat. Itama niyo po ang aming mga buhay sa pamamagitan ng mga salita mo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ayan. Palakpakan naman natin si Lord. Ituloy niyo na yung pagpalakpak natin kay Lord. Ayan. So ngayon po, ang title po natin ay He Can Use You. Naniniwala po ba kayo na kaya kayong gamitin ng Panginoon? Amen. Lahat tayo gagamitin ng Panginoon. Bata ka man, matanda ka man, may kapansanan ka man, God will use you. So as we read Jeremiah chapter 1, verses 4 to 10, bibigyan ko lang po kayo ng konting background. Kung maalala niyo po, the last time I speak here, I also talk about Jeremiah sa panaghoy naman po. Kung naaalala nyo, sa tingin ko hindi na. Panaghoy, The weeping prophet, si Jeremiah po. So, bibigyan ko po kayo ng background kung ano ba ang meron sa pag-uusapan po natin ngayon. Ano ba meron kay Jeremiah? So again, Jeremiah began his ministry to a time of a national crisis sa Judah. Okay po? Tinawag po ng Panginoon si Jeremiah nung panahon ng krisis sa Judah. Ano ba'y krisis na meron sa Judah nung mga pagkakataon pong ito? Meron po, Judah was rebellious. Rebellious po sila sa Panginoon. Pasaway sila sa Panginoon. Alam nila, may pinapagawa sila sa Panginoon sa kanila, but then, sumasamba sila sa Diyos-Diyosan. Alam nyo na yon, and the rest. So, idolatrous, gaya na sabi ko, and headed toward judgment. God will judge them according to their works. Pagiging pasaway, matigas ang ulo sa Panginoon. So, this time, crisis po ang Judah. But then, tinawag po si Jeremiah upang maging propeta ng Panginoon para po ma-expand ang kingdom ni Lord at his young age. Young age po, Ayan. So, God raised Jeremiah though he was young and hesitant. Dahil si Jeremiah po ay bata, hesitant siya. Hesitant po siya na magpagamit sa Panginoon dahil bilang bata, kulang pa yung kaalaman. Kung titignan natin o sa POV po ng mundong ito, ano ba ang meron sa bata? Bata, immature, walang ganong alam, curious, nag-e-explore. So, even Jeremiah himself is doubting himself. And sometimes, ganito rin po tayo. Nagda-doubt po tayo. Mahina yung loob natin. Mahina yung loob mo para magsalita sa Panginoon. And alam niyo po ba, lahat po tayo tinawag upang mag-lead. We are called to lead this earth. We are called to build the kingdom, to plant seeds, to plant the faith that we got from Jesus Christ. I do believe po lahat po tayo ay tinawag. Tinawag upang iproklama ang magandang balita na dulot ng ating Panginoong Diyos Jesucristo po. Do you believe that, church? Ayan. Amen. So this time, medyo iba yung preaching style ko. So as I preach po, I am not just preaching sa inyo po, but I'm also preaching to myself. Because not all my desires are holy. Hindi po ako perfect. Ang Panginoon po ay hindi tumitingin sa imperfect vessel. And sometimes we feel the guilt and shame, mga kasalanan ginagawa natin kapag hindi tayo nakikita ni Lord. Nakikita ng ibang tao. But then again, God is not looking into imperfect vessels. God is looking for willing ones. Kung willing ka ba magpagamit sa Panginoon? Willing po ba tayo magpagamit sa Panginoon? Amen. So again, God is... Kung nakikita mong imperfect ka, yes, we are all imperfect. Makasalanan tayo. And in some cases, we are all broken.
May mga ganyang pagkakataon, broken tayo, wasted tayo. God still wanted to use you kung willing po tayo. Matanda ka man o bata ka man, kapag willing ka, gagamitin ka ng Panginoon. Amen? Palakpakan naman natin si Lord. Ayan. So yan po. So, again, the passage shows us how God calls, equips, and uses ordinary people to an extraordinary purpose. So again, sa pag-aaralan po natin kay Jeremiah, papakita po ng Diyos kung paano tinawag si Jeremiah at paano rin po tayo tinawag, hopefully, ma-realize at makita natin at kung paano kayo equip ng Panginoon sa ministeryo niya at paano kanya gagamitin bilang isang ordinaryong tao, isang makasalanan tao, hindi karapat-dapat sa Diyos, into an extraordinary purpose. So pakisabi nga po sa katabi nyo, tinawag ka for extraordinary purpose. Yan. Tinawag po tayong lahat para sa extraordinary purpose. So as I am studying this, parang God is teaching me din talaga. So sabi ko nga po sa inyo, as I preach, hindi lang ako nagpipreach po sa inyo, kundi nagpipreach din ako sa sarili ko. I'm not good enough. I am too young. I am curious back then. But still, God is so graceful and merciful that He tapat siya sa mga tinawag niya, mga kapatid. I-equip tayo ni Lord sa lahat ng pagkakataon ng buhay natin at hindi niya tayo pagkukulangin. And God is with us, believe me or not. God will help you. And you will be confident in the name of Jesus Christ. Amen? So yan, tapos introduction pa lang tayo. So mag-uumpisa na po tayo. Yan. So our title po for today is, He Can Use You. Gagamitin po tayo ng Panginoon into an extraordinary purpose. Ayan, ayaw na ma-move. Ayan. Jeremiah chapter 1, verse 4 to 5 yung nakalagay dito, pero verse 5 lang po ito. So, before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nations. So ano ba meron dito, mga kapatid? This time, si Jeremiah and si Lord nag-uusap sila. So they have an intimate relationship. Meron po silang relasyon. So makikita natin ang sabi ni Lord sa kanya, before I form you. Pinapakita po dito that our God is the Creator of life. Ang tumawag po sa ating lahat, ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, at ang lumikha ng langit at lupa. Ang tumawag po sa atin ay Diyos. So, tayo ay nilikha ng Diyos, as we could see here in this text, before I form you, bago ka gawin ng Panginoon, before I form you, He is the Creator of life, at para saan po tayo, mga kapatid, na nabubuhay? Para tayo sa Panginoon. Nilikha tayo ng Diyos, at tayo ay para sa Panginoon. Makikita po natin how powerful our God is. He is alive indeed, in Jesus' name. So, hinighlight ko lang po dito yung mga Psalm text, I knew you. Meaning po, ang bawat isa po sa atin, kilala po tayo ng Diyos. Do you believe that, church? Yan. Kilala po tayo ng Diyos. I knew you. Alam niya yung bilang ng buhok mo bago ka ipanganak. Even now, God knows the number of your hairs. And even now, God knew you. Bago ka pa ipanganak, alam ng Diyos ang papangalan sa'yo. Ang lahat ng istorya ng buhay mo, God knew you. Alam niya magsisimba ka ngayon. That's how powerful our God is. So right now, I'm establishing na makita po natin kung paano kapangyarihan ng ating Panginoon. Na kahit ang bawat isa sa atin, hindi karapat-dapat sa harapan niya. But because He is the Creator of life, God knew us. Kilala po tayo ng Panginoon. Hindi lang po ito katalinuhan ng Panginoon. Not an intellectual knowledge, but a covenantal intimacy. Intimacy po ng Panginoon na sinasabi sa atin ng Panginoon, anak, may plano ako sa iyo. Kaya po ni Jeremiah. May plano po ang Diyos sa atin. At maganda ang plano na naghihintay para sa atin ng mga anak niya at sumasampalataya sa Kanya. Pwede po ba palakpakan natin si Lord? Amen. So makikita niyo po, the last time that I preached, parang comedian yung dating ko. Pero ngayon, ang seryoso. So bear with me, church, as we study this. Ito po ay mahalaga ang parte ng ating pagiging Kristiyano. So I am trying din to, trying ako ng
As I am still in equipping stage po, to the glory of God, I'm trying a new tactics how to deliver the word of God. So bear with me po, ano. So ayan, before you were born, I set you apart. Bago po tayo pinanganak, alam na ng Diyos, pipiliin ka niya. This is powerful, church. Alam po ng Panginoon na isa-set apart ka na. Alam po ng Panginoon na i-anoint ka niya. Na anak, pipiliin kita para sa magandang ministeryo. Pipiliin kita para bumago ng buhay ng pamilya nyo. Pipiliin kita para maging blessing sa trabaho mo. Pipiliin kita para maging blessing sa mga kapatid mo. Mga kapatid, pinili po tayo ng Panginoon upang maging pagpapala. He anoints us. Ina-anoint po tayo ng Panginoon and He made us holy. Kahit hindi pa tayo pinapanganak, pinili ka na ng Diyos. Pakisabi po sa katabi mo, pinili ka na. That's how powerful our God is. So, before you were born, I set you apart. It is already written. Ano po? I appointed you. So look, Jesus, our God and Savior, appointed us. Our Father God appointed us. Pinili tayo ng Panginoon dahil gusto niya magkaroon tayo ng magandang buhay at sumunod tayo sa kanila. Well, kung mababasa po natin as a prophet, ang bawat isa po sa atin ay katawan ni Kristo. May kanya-kanya po tayong purpose at ministeryo. Iba ay tinawag para mag-preach, yung iba ay tinawag para maglingkod, kumanta, maging instrumental, maging media po. Kaya po, upon this study po natin, we are all called to be a blessing to this church. We are called to be a blessing sa ibang tao rin po, sa iba't ibang ministeryo ng Panginoon at sa pang-araw-araw na buhay natin. Amen, church? Amen. We can be blessings in every aspect of our life and we are the body of Christ po. At may kanya-kanya tayong gampanin sa Panginoon. Amen. So, I encourage everyone po na nais pong mag-serve, nais kumanta. Ayan, contact na lang si Kuya Bill. Tuturuan kayo kumanta and sa instrument. And also, we are in an equipping sa church natin. Si Brother Arnold, that I would really love to acknowledge right now because I am blessed to all of you po na patuloy pong nag-serve kay Lord despite of challenges, struggles. Of course, may kanya-kanya po tayong problems, may kanya-kanya po tayong pinagdadaanan, but then nilalakaran pa rin po natin yung naisin ng Panginoon sa buhay natin. Yun ay ang maglingkod sa Kanya, mag-aral patungkol sa Kanya, lumago sa Kanya. Amen, church? Nakakasabay po ba ang lahat? Mabilis po ba? Parang nagra-rap. So, God's call is personal. Personal po ang pagtawag sa atin ng Panginoon. Gaya po kay Jeremiah as a prophet at tayo rin po. May kanya-kanya po tayong calling sa Panginoon. And it's you, kapatid, to figure that out. Kailangan po nating isik kung ano nga ba talaga yung purpose natin sa kingdom ni Lord. Ano po? Baka ang purpose nyo po maging admin ng church. No? Ang daming purpose, ang daming gawain sa Panginoon. Pwedeng ikaw ay intercessor sa gawain ng Panginoon. Habang nangyayari ito, nagpe-pray ka. You can be an admin or magaling ka sa management. Kapatid, pwede kang gamitin ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon. So this is personal. And as we see, God has a purpose for each life even before birth. Gaya po ng pinag-uusapan natin kanina, may purpose sa bawat individual na nandito po sa simbahan nito bago ka pa ipanganak. May purpose po ang Panginoon sa inyo bago pa tayo ipanganak. So, your life is not an accident. God has a divine plan for you. Hindi po aksidente kung nabuo yung anak nyo. Hindi po aksidente kung bakit ka nandito sa simbahan nito. Kapatid, hindi ka aksidente. God has a divine plan for you. May magandang plano po ang Diyos sa iyo at gagamitin ka niya para to extend ang ministeryo niya. I do remember po nung, ano tawag dito? Yung sa ETA, Pastora, sobrang nakaka-bless yung nag-reach out, nagkaroon ng reach out. Ano? So, ilan lang po yung nakasama, but then, yung reach out na yun, it's like, you're gonna feel the overwhelming blessing and love of God. And nakakahabag, syempre, nakakalungkot, makita yung mga ganun tao. But then, hindi naman sila ganun hirap sa buhay, I think, Pastora. I guess normal sa kanila yung buhay. But then,
Ang pino-point out ko lang po is may mga ginagamit ng Panginoon na tao para ma-reach out po yung mga ganong circle of people. Ano po, na kahit nasa bundok pa yan, God is keep on using people. Ano po. So, ikaw malay mo, kapatid, ikaw din gagamitin ka sa malaking ministeryo ng Panginoon. Nakaka-bless po yun. And sobra talaga. Wala akong masabi kundi it's a blessing to see how God works in the life of every human being para makapakinig sila ng salita ng Diyos, para magkaroon sila ng buhay. Ano po? So, as we could continue, verse 6 po. Then I said, ito na yung time na nag-reply si Jeremiah. Nag-reply si Jeremiah kay Lord. Ano? Sabi ni Lord kasi, nagkaroon sila ng conversation, gagamitin kita bilang propeta. Alam kita, kilala kita, alam ko yung pangalan mo. Pero sabi, alam niyo kung ano yung reply ni Jeremiah. Let's keep on reading. Then I said, sabi, Lord God. Wait. Eto, sabi niya, ano mo, anak, gagamitin kita sa ministeryo mo. Lord, wait lang. Ito yung reply niya. Lord, wait lang. I do not know how to speak. Hindi ko alam kung paano magsalita, Lord. Natatakot ako, nahihiya ako. And sometimes sa buhay po natin, ganito rin tayo. Ang dami natin, wait, Lord. Wait lang, ha? Saka na ako mag-church kapag okay na yung buhay ko. Okay na yung trabaho ko. Saka na ako maglilingkod sa'yo pag stable na yung financial status ko. Lord, wait lang. Busy ako sa business ko. Lord, wait lang. I am only a youth. Minsan ganito po tayo katulad ni Jeremiah. Admit it or not, mga kapatid. Ang dami nating excuses. We focus on our excuses to God para magamit tayo ng Diyos. Lord, wait lang. Behold, I do not know how to speak, for I am youth. So our weakness doesn't cancel God's call. You could make a lot of excuses to God. Lord, wala akong pera Saka na ako magsaserve sa'yo. Lord, wala akong time, saka na ako. Tumanda ka na at all, wala ka pa rin nagagawa sa kingdom ni Lord. Ano po yung number 1 commandment sa atin ng Panginoon? Go ye and make disciple. Sorry, medyo masakit yung pagsasalita ko ngayon, but kailangan po ma-preach ang salita ng Diyos. Ang katotohanan ng Panginoon na gusto niya tayong maglingkod sa Kanya. Hindi ka nabubuhay para solohin, kapatid, ang pagmamahal ng Panginoon. Nabubuhay ka para i-spread to. Amen. Palakpakan naman natin si Lord. Amen. So again, hindi po ang kahinaan natin ang ika-cancel out yung pagtawag sa atin ng Panginoon dahil lahat po tayo tinawag ng Panginoon despite ng mga kasalanan natin, despite of our pagkukulang sa Kanya, pagdadoubt natin sa ating kakayanan, pagdadoubt natin sa kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. Hindi po kinancel ng Panginoon kailanman yung tawag niya sa atin. So feelings of failing or inadequacy are normal when God calls us. So, normal pala to. Minsan nararamdaman natin, parang hindi ako karapat-dapat dito. Yes, kapatid, that's normal. God is telling you, that's normal. We are just human being, an imperfect human being that who feels like failing. Parang kulang tayo. Parang hindi ko kaya mag-serve kay Lord. Di ako ready, wala akong pera. That's normal. God is telling you. But then again, we could see ang ginamit po ng Panginoon. Si Jacob lied. Ano po? If you could see, so I'm not assuming na alam nyo na lahat kung paano nagsinungaling si Jacob. But just to give you a brief history of what's going on here, Jacob lied. Nagpanggap siyang si Esau, sa father niya, at kinlaim niya na siya yung firstborn. Kinlaim niya yung firstborn blessing, si Jacob. But still, God uses life with His weaknesses. He is a liar. And some of us here in this church, some of us are a liar. Mahilig tayong magpanggap, mahilig tayong magsinungaling.
But then God knows you, and God can still use you for His glory. Amen, church? Moises is a murderer. Naalala niyo po yung story ni Moises. Pinatay niya po yung Egyptian. Dahil nakikita niya yung Hebreo, tama, ay argabyado. So, he put the justice in his hand. At siya na po yung, sa gigil niya siguro, siya na yung nagbigay ng justice sa kapatiran niya na Hebreo na pinagmamalupitan ng mga Ehipto. So Moses murdered, but still, God used his life para hatiin ang pulang dagat, para i-free ang mga Hudyo from Egyptians. So God can still use you, even you are a murderer. I'm not saying kailangan mong maging murderer muna bago ka gamitin ng Panginoon. But then, maybe some of us do that. Hindi ko alam, but God knows you. Even a murderer kayang gamitin ng Panginoon for His glory. Saul hunted down Christians. Who is Saul? That's Paul, mga kapatid. Are you with me pa, church? Nakasabay po ba ang lahat? Wala na sila. Tulog na. Tulog na po ba? So yan. Titignan lang natin yung mga ginamit ni Lord for His glory, for His kingdom. So si Saul po ay hinahunt niya ang mga Kristiyano back then. Who is this? This is Paul. Ano po? Hinahunting niya yung mga Kristiyano noon. But then, God used him. God used his life. And sa totoo lang, si Paul po ay halos laging nasa kulungan because of his faith to our God. David had an affair. Ayan, alam niyo na po yan lahat. So this is sexual immorality, the lust that we have. And maybe some of us here are suffering from this. Church, listen. We have to hear this from God. Our God doesn't tolerate sexual immorality po. Kung wala pong magpipreach nito, sino ang magpipreach nito? Kailangan po ito. Kasi sometimes hindi po ito natatakel sa ating simbahan. God doesn't tolerate sexual immorality, premarital sex, sorry sa term. But God wanted to correct you. God wanted to teach you. Pornography and masturbation, God can still use you even you're suffering from that. How you gonna do that? Surrender everything to God. Surrender everything to Him. Recognize it, cut it off. Sabi po, dukutin mo. Cut it off. Putulin mo. Sa mga kasalanan na nag-entangle sa atin. So, hindi ko na gano'n i-highlight pa. But God can still use you even you are under the lust that you are suffering right now. Hindi ko alam kung sino po sa inyo yun, pero God knows you. And you have to talk with God about that. Have conviction in your heart. Alam niyo po kung ano yung pinakadelikadong parte ng buhay ng isang Kristiyano. Once you are informed by the Word of God. Bakit po? Once you are informed by the Word of God, accountable ka na sa Panginoon. Meaning, accountable, responsibility mo na sundin ang salita ng Diyos o hindi. Ngayon, kapag hindi mo sinunod, pag dumating yung judgment, the second coming of Christ, wala kang excuses sa Panginoon. Amen? Wala kang excuses sa Panginoon kapag dumating si Lord. Lord, hindi ko naman narinig yan. Lord, ano ba yan? Parang di ko narinig yan. Pero i-rewind lahat ng Panginoon pagdating ng judgment. Anak, naalala mo, may preacher na nagsabi sa'yo, I do not tolerate sexual immorality, the lust. Ayun po yung pinakadelikadong parte ng pagiging Kristiyano. Pwede kang magbingi-bingihan sa Panginoon. Magpanggap na hindi mo naririnig ang salita niya. But once you are informed, you are accountable and responsibility mo na ipamuhay po ang salita ng Diyos. Are we responsible po ba, church?
Sasabihin ko pa naman, hindi tayo yun. Parang ang tamlay. Are we responsible or accountable sa the Word of God? Amen. Amen. So yan. As we continue po, even sa kabila ng mga sins mo, brokenness mo, God can still use you for His glory. So Peter disowned Jesus. As we could remember how Peter denied Jesus bago tumilaok ang manok, Peter denied Jesus Christ 3 times po. And sometimes we are like Peter. We denied Jesus. We denied Jesus in our work, in our study, in our school, in our businesses. We denied Jesus through what? Through smoking, through drinking. We denied Jesus. We denied His word. Again, through smoking, through drinking. Itapik na po natin lahat. Babaguhin po tayo ng Diyos. Peter. And sometimes we deny God sa mga practices ng buhay natin. Sinasabi mo, mahal mo ang Diyos. Pero yung kapatid mo, kapitbahay mo, hindi mo mahal. Yung magulang mo, hindi mo mahal. Come on, church. Are you still with me po? Nasasaktan na po ba ang lahat? Aray ko. Ayan. Blessing po to. Okay. Sana ma-appreciate po natin because God wanted to correct our life for His glory po. Amen? Amen? Amen. Ayan. Huwag po kayong magagalit sa akin, ha? Magkakapatid pa rin po tayo sa Panginoon. Ayan. So, God used every single one of these people for what? Jacob lied, Moses murdered, Saul hunted down Christians, David had an affair, Peter disowned Jesus. So God still used every single one of these people to build the kingdom. I just saw this from the Facebook page. So I just put it here. So credit to that Facebook page. But then, ginamit ng Panginoon ang bawat isa. Makikita niyo po, ang ginagamit ng Panginoon are those who are weak, those who are foolish, those who are not noble, yung mga walang may pagmamalaki. Para wala po tayong mapagmalaki sa Panginoon. Every single one of these people to build the kingdom. So again, church, listen, you are never too far gone for God to use. Hindi ka malayo sa Panginoon para gamitin ka niya. Sometimes we feel shame, we feel guilt. Alam mo, brother, di mo alam kung ano yung mga ginagawa ko sa buhay. Di mo alam yung mga tinatago kong sekreto. Mga illegal, yung mga korupsyon. Ayan. You are never too far gone for God. Nagkakasala ka, you are never far too gone for God to use. Don't let the devil steal your story. Let Christ rewrite it. Hayaan mong gamitin ka ng Panginoon. Hayaan mong gamitin ka, ipahawak mo sa Panginoon ang buhay mo, and He will rewrite your story. Can we give the best clap we have for God? Amen. Amen. God will rewrite your story, even sa kabila ng mga pagkukulang natin sa Kanya. So don't let excuses or fear stop you. God specializes in using the weak. Huwag po nating hayaan na yung mga excuses natin, saka na ako magsisimba kasi ganito, ganyan, wala akong pera eh. Saka na, pag ready na ako, pag okay na yung buhay ko, saka ako maglilingkod kay Lord. Hindi po ganun yun, kapatid. Huwag mong hayaan yung excuses mo, yung takot mo, pahintuin ka. But if you could see, ano po, church, what if si Jeremiah nag-no? Ano na kaya yung storya ng buhay niya? Kung nag-no siya, wala tong storya na to. Hindi siya gagamitin ng Panginoon sa mga Juda. So God specializes in using the weak. So if you are weak, suffering from lust, if you are weak, suffering from laziness, if you are weak, suffering from sins, God can still use you. God will use you, no matter what it is. Amen, church? Amen. So as we continue reading Jeremiah chapter 1, 7 to 8,
Ano po? But the Lord said to me, eto na po, yung nag-reply na si Lord. Again, they are having a conversation. So kanina sinabi ni Jeremiah, bata pa ako, wala akong alam. Pero ito po yung sabi ni Lord, do not say, huwag mong sabihin, I am only a youth. So ikaw, kapatid na nauupo dyan, do not say na bata ka. Do not say na matanda ka. Stop making excuses. Ayun po yung sinasabi ni Lord sa Bible verse na yan. Do not say, I am only a youth. Huwag mong sabihin yung mga excuses mo dahil gagamitin ko ang buhay mo para mabago ang ibang buhay. Amen, church? Let's continue reading. For to all to whom I send you. So this time sinesend na siya ni Lord. The one who called him, the one who formed him. For to all to whom I send you, you shall go. Ito yung sinasabi ko kanina. Paano kung hindi nag-go si Jeremiah ng mga oras na to? Paano kung nagwagi yung takot niya? Diba? Wala tong storya na to. Hindi natin ito binabasa ngayon. And whatever I command you, you shall speak. So every one of us here are called. Meron pa po tayong kanya-kanyang gawain sa Panginoon. May kanya-kanya tayong ministeryo sa gawain ng Panginoon. And you shall go, kapatid. You shall go. Do not make any excuses, kapatid. Bata pa ako, matanda na ako. God will use you, but you shall go. Makikita natin, you shall go. We are commanded by Christ. Pag inutusan ka, kailangan mong sumunod. Kasi, pag di ka sumunod, opposite ng blessings ang makakamtan po natin. Are you still with me, church? Amen. Amen. So, you shall go, and whatever I command you, ano man yung iutos sa atin ng Panginoon, ano man yung naisin niya sa buhay mo, whatever I command you, you shall speak. So, every one of us here should be able to speak. To speak the blessing of Christ, to speak the gospel of Christ. That is our number one commandment. Go ye and make disciples. Do not be afraid of them. Huwag kang matakot. Ito yung next na sinasabi ng Lord kay Jeremiah. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot na mag-fail. Huwag kang matakot na makita mo yung kahinaan mo. Huwag kang matakot. Huwag kang mahiya. Huwag mong ma-feel yung guilty. Do not be afraid of them. Huwag kang matakot sa mga taong magpe-persecute sa'yo. Kung dati, nakakasalamuha mo sa work, and right now, dahil binago ka na ng Diyos, hindi ka na nakikisalamuha, huwag kang matakot i-persecute because you're doing changes in your life that will glorify our God. Amen po? Amen. So huwag kang matakot na persecute, kapatid. For I am with you. This is the promise of God na gusto ko pong makita ng bawat isa sa atin. Sa lahat ng ginagamit ng Diyos, God is with them. And also to us, the believer of Christ, the Christians, God is with us. Can we give the best clap for our God? Mga kapatid, natatakot ka, nahihiya ka, you are afraid, God is with us. Feeling mo hindi ka rightful for this ministry, feeling mo hindi ka karapat dapat, that's true. God is with you. And God can still use you despite of every challenges you are facing on, despite of every sinful things that you did for Him, despite of rebellious spirit that you have inside you, God can still use you. And God is with you. To deliver you, declares the Lord. It is the promise of God to us. He will never leave you nor forsake you. Di niya tayo pababayaan kailanman, kapatid. Tatakot ka, God is with us. That's the assurance we got from God. And itong assurance na to overcomes fear. Ino-overcome niya yung takot na meron tayo para maglingkod sa Kanya. God's assurance overcomes fear. And God's presence, garantisado. Sa presensya po ng Panginoon, garantisado ang katagumpayan ng ministeryo niya. Amen? Amen? Kakampi po natin ng Diyos, garantisado ang katagumpayan sa ating Panginoon. So, we are now talking about the confidence
Some of us nahihiya magsalita kay Lord. Some of us are afraid to speak kasi ma-judge sila na nasa paligid nila. Kapatid, if you need confidence right now, ako, kapal na mukha lang ang meron ako. Masyadong seryoso. Babaguhin ko lang yung tema. So, confidence in serving comes not from ourselves. Again, church, confidence in serving comes not from ourselves. Not because sa kaya mong gawin. Not because matalino ka. Not because you are good in singing. Not because you are good in the media. Not because you are good as a usher. Ang ganda-ganda mo. It's not because of that. Not because of your physical attribute. Not because of physical skills that you have. Not because of the asset that you have. As we could see, if we apply to a work po, there is some certain qualification. Amen? Kapag na-try natin mag-apply sa trabaho, may qualification para makapasa tayo. And sometimes, hindi na tayo pupunta or mag-a-apply pa kasi hindi naman tayo qualified. Out of 5, 2 lang yan na ipasa natin. So just like this, but it is different from God. Kung sa trabaho, kailangan may asset ka, may skill ka, may experience ka, this is different from God. God, this is not from you. Sa kaya mong gawin sa ministeryo ng Panginoon. Kung minamaliit mo yung sarili mo, God can still use you. Not because of ourselves, hindi dahil sa kaya nating gawin sa Panginoon, but from knowing God is with us. God is with you. And when God is with you, He will use you, He equips you. Patuloy natin babasahin niya, itatakel mamaya. This is not about of ourselves, but this is about that God is with us. Kasama natin ang Panginoon. And here is the next topic, or the point that I wanted to point out right now. God equips for the task. Ini-equip niya po ang lahat ng tinawag ng Panginoon. Do you believe that, church? Ayan, amen. Amen. Actually, ako din, before I speak here, uutal-utal ako, kabado ko. Normal naman yun. But God equips. Nagsisik tayo ng knowledge and wisdom from God. Nagsisik tayo. And also, di ba, ngayon may equipping po tayo na nangyayari. That is led by Brother Arnold. Ayan po, equipping. Ini-equip tayo ng Panginoon para sa ministeryo niya to go ye and make disciples. Kung nais niyo pong magpa-equip, ayan, contact na lang po si Sir Arnold. Ayan. Cruz din po siya. Katulad ko, Tom Cruise. Joke lang. Yun po. Kung nais po natin magpa-equip sa Panginoon, we could go with them po. And God will help us. Really help us. Kailangan lang po natin, gusto natin mag-grow, mag-seek po tayo sa mga kapatiran na nasa church right now. Because every one of us here is a blessing po. Para matuto tayo, lumago tayo sa pananampalataya natin. And hindi po tayo tinawag para maging stagnant na Kristiyano. Tinawag po tayo upang lumago. Tinawag po tayo upang magbunga. Tinawag po tayo. So, kapatid, kung ikaw ay nasa ministry ngayon, you are called to disciple po. Nasa music ka, di pang habang buhay, nandyan ka, mamamatay ka din. So, mag-disciple ka, kapatid. So, nasa music ka, song lead, mag-disciple ka. Nasa banda ka, mag-disciple ka. Alam niyo po, nakakatawa, dati hindi naman ganyang karami music team natin. Pero ngayon, so, ang dami na nila, yung mga bata. So, blessings po yun. So, patuloy po natin gawin yun. And also sa media, Brother Bernard, hindi pang habang buhay, nandyan ka. You have to train someone else. We have to disciple. Huwag po tayong maging stagnant. Dahil ang goal po natin bilang katawan ni Kristo ay lumago. Pero bago lumago, kailangan din natin yung intimacy natin sa Panginoon is go deeper and grower. Amen po, church? Amen. Are we really, gusto ba natin magpagamit sa Panginoon? Amen. Ayan. So God equips us. Kung gusto nating magpagamit sa Panginoon, mahina yung loob natin, huwag kang mag-alala, kapatid. I-equip ka ng Panginoon. Ano po? Papalaguin ka ng Panginoon. Bibigyan ka niya ng armas. Hindi ka pwedeng pumasok sa gera nang wala kang armas. God will equip you. Don't worry. It is a promise from God. Ito,
Ito po, sana ma-observe natin kung ano yung ginawa ni Lord kay Jeremiah nung mga panahon at pagkakataon na dinagda-doubt siya, natatakot siya. So then the Lord put out His hand, ginanon ng Panginoon. Put out His hand and touch my mouth. Hinipo ng Panginoon ang bibig ni Jeremiah. And alam niyo po kung ano pa yung ginawa? He anoint him. God anoint him. So, ang lahat ng tinatawag ng Panginoon, ina-anoint. Amen, church? Amen. The Lord said to me, behold, alam mo, sabi ni Lord, sabi niya kasi, Lord, wait lang. Bata pa kasi ako wala akong alam. Sabi ni Lord, wait lang. Ito, pagmasdan mo. I have put my words in your mouth. God anoint those people na tinawag niya. He will equip you. He will anoint you. He will put out His hand and touch your mouth just like Jeremiah po. Just like what God did sa buhay ni Jeremiah. Nakakasabay po ba ang lahat? Amen. So God never calls without equipping. Hindi niya po tayo tatawagin kung hindi niya tayo i-equip. Hindi niya tayo tatawagin kung hindi kanya i-anoint. Trust God's word and spirit to empower you in ministry. Pagkatiwalaan po natin ang Panginoon na tumawag sa atin. Pagkatiwalaan natin yung salita niya, yung mga pangako niya, at ang kasama natin ay banal na espiritu na magpapalakas sa atin sa ministeryo ng Diyos. Lahat tayo ay tinawag, you're afraid, God will equip you. You're afraid, God is with you. Do not be afraid, for I will empower you sa gawain ng Diyos. So just like Jeremiah, he's afraid, right? Bata pa siya. Di niya alam yung sasabihin niya. God will equip you. God's mission is greater than us. Pinapaalala po sa atin ng Panginoon, yung kaya kong gawin sa buhay mo. If you think you are an ordinary people, an ordinary follower of Christ, yung mission niya is greater than us. It's reminding every one of us. And as we continue reading Jeremiah chapter 1 verse 10, wait lang, inaantok na po ba lahat? Kasama ko po ba kayo? Amen, amen. Kasama ko ba? So, see, I have set you this day over nations. So just like you, kapatid, pagmasdan po natin, look, I have set you this day. So hindi to aksidente kung ba't ka nauupo ngayon sa upuan na yan at napapakinggan ang mga boses na to. This is not an accident dahil sinetno ng Panginoon para sabihin sa'yo na gagamitin kita. This day over nations and over kingdoms. Gagamitin kita. Hindi to aksidente kung ba't ka naupo dyan. Dahil gagamitin ka ni Lord sa pamilya mo, sa broken family mo, sa church, gagamitin ka ni Lord, gagamitin ka na sa work, sa school mo, gagamitin ka ng Panginoon over the nations and over kingdoms in your life. Amen? Just like Jeremiah po. Ano po ang naging storya ni Jeremiah? He became the prophet. And free po, pinapalaya po yung mga Juda. Ano? But then again, pero hindi doon natatapos yun pag ginamit ka ng Panginoon. Pero bago ka gamitin ng Panginoon, I wanted us to see this. Watch this, church. Look at this. Bago ka gamitin ng Panginoon, He will pluck up and to break down, to destroy, and to overthrow, and to build and to plant. As we could see, may mga bagay sa buhay natin na tatanggalin ng Panginoon. To pluck up. Bubunutin niya yung mga tinik sa buhay natin. Ibe-break niya yung mga sinful nature na meron tayo. He will destroy everything to us. Because sometimes, those who are not having fruit ay pinuputol po ng Panginoon. At iyon pang mga nagbubunga ay siyang pinuprune ng Panginoon. Pero ba't ganun? Kung sino yung nagbubunga, siya yung ipuprune. Sometimes, iba po kasi yung mathematical ni Lord eh. Yung mathematics ni Lord is different from us. Gusto mong mag-multiply, gusto mong lumago yung blessings mo from God, gusto mong lumago, ma-promote sa trabaho, gusto mong lumago yung business mo, gusto mong mag-grow yung financial status mo. Sometimes, God is pruning.
the part of your life. Again, iba ang mathematics ni Lord for multiplication. Ang mathematics ni Lord for multiplication is subtraction. Isusubtract niya muna. Ipuprone niyo muna. Sometimes we are asking if we get closer to God eh. Ano po? Lord, akala ko ba magbubunga ako, mag-grow ako? Pero bakit parang nawawala yung asset ko? Yung work ko, natatanggal sa akin. Yung business ko, bakit hindi dumadami yung mga customer ko? Bakit sa trabaho ko, nade-demote pa ako? Sometimes, God prunes. Pinuputol niya po. Sino ho nagtatanim dito? Alam niyo ho yung pruning. God cut off those who bear fruits. Sometimes, less is for multiplication in God's eyes. If you think, kasi ang Panginoon, bago Kanya i-multiply yung blessing sa buhay mo, babawasan niya muna yung parte ng buhay mo that affects your life. He will challenge us. He will challenge us. So again, nalayo na ako sa topic. Nalayo na ako. But then, God's mission is bigger than our limitation po. If you think, limit lang yung kakayanan mo, ito lang Lord yung kaya kong gawin eh. Sa ministeryo mo, ito lang po yung pera ko na kayang ipagkaloob sa simbahan. Ito lang yung talento na meron ako. Yes, that's okay po. Dahil limited lang naman yung kayang gawin ng Panginoon. I mean, ng tao. But then, yung mission po ng Panginoon ay higit pa sa limitasyon na kaya mong gawin. Ang Panginoon ay higit pa sa mga limitasyon mo sa buhay. So, your calling may feel overwhelming. Alam niyo po, na-feel ko na overwhelm ako when I am assigned to preach. Akala niyo po madali. Mahirap mag-preach, mga kapatid. Alam niyo po yung mga challenges? Ito po yung mga preacher, yung mga worshiper, those people are attacked. Always. They are prone to temptations. They are prone to sinful nature of man. Not all of us desires holy. Because we are here in flesh. Nasa flesh po tayo. Napakahirap po and overwhelming yung responsibility. And just like you, kapatid, maybe na-overwhelm ka. Hindi mo alam kung paano ka mag-uumpisa sa Panginoon. We feel overwhelmed and that's normal. Normal po yan, kapatid. Are you still with me, church? Kapag nakikita ko may natutulog na, pakikalabit po. Ano? But God can use your obedience, yung pagsunod po natin sa Panginoon, to impact lives beyond what you imagine. So again, your calling may feel overwhelming. That's normal. But God can use your obedience, yung pagsunod po natin sa Panginoon para ma-impact yung buhay ng kapitbahay nyo, ng manugang nyo, ng magulang nyo, ng mga ka-schoolmates mo. God can impact your lives to be a blessings to others. Kung mag-o-obey tayo sa salita niya. Kung mag-o-obey tayo sa kung ano yung nais niya sa buhay natin. Again, it's normal. Ma-feel natin overwhelmed, nakakapagod. Di natin nakikita yung bunga ng mga pinaggagawa natin dito. It's normal. Just seek God. And you'll see the blessing. So, ano po yung tinuturo ng istorya ni Jeremiah? So again, can I invite music team? Kanta lang tayo ng kinanta natin kanina. Okay? So, Jeremiah's story teaches us. Ano yung istorya na tinuturo po sa atin sa buhay o sa storya ni Jeremiah? This is a short lang po. Number 1, God has a plan for you, kapatid. Pakitabi nga po yung katabi, pakisabi, may plano ang Diyos sa buhay mo. Uy, tulog na. May plano ang Diyos sa buhay mo, kapatid. May plano po ang Diyos sa buhay mo. Kung ayaw mong tapikin yung katabi mo, tapikin mo yung sarili mo. May plano ang Diyos sa buhay ko. May plano ang Diyos sa buhay ko. Pangalawa po, tinuturo po sa atin ng Panginoon sa buhay ni Jeremiah, your weakness does not disqualify you.
You may be weak right now. You may be feel inadequate, kulang ka sa Panginoon. God doesn't disqualify you. He can still use you despite ng pagkukulang mo sa Kanya. Mahabagin po ang Panginoon natin. Mapagmahal ang Panginoon natin. Mapagpatawad ang Panginoon natin. He can still use you. And number 3 and 4, God is with us. God is with you. Ito lagi po nating nababasa sa mga jeep, sa building. Ano po? God is with us. Ang simple lang, pero nire-remind po tayo na kasama natin ang Diyos sa bawat hamon ng buhay natin, sa bawat pagsubok ng buhay natin, sa trabaho natin, sa school natin, sa negosyo natin. Kasama po natin ang Panginoon. Number 4, God equips and empowers you. I-equip po tayo ng Panginoon. Huwag kang matakot. Your weakness could be the strength that God will provide. Hindi ikaw. Hindi dahil sa kaya mong gawin. God will equip you. God will empower you sa kabila ng mga kahinaan mo. And church, I wanted to listen. I wanted you to listen here. Look at this verse. This is one of my favorite. This Bible verse are for those who feel ang layo mo na sa Panginoon. Pakiramdam mo ang layo mo na sa Panginoon sa kabila ng mga kasalanan mo. Man, Brother Tom, hindi mo alam yung ginagawa ko. Di mo alam yung mga kasalanan ko. Sometimes I feel na ang layo ko na sa Panginoon. Maybe that's you right now. You feel shame? Nahihiya kang lumapit sa Panginoon? You feel guilt? Pakiramdam mo, hindi ka karapat-dapat sa gawain ng Panginoon? Yes, hindi ka karapat-dapat. Pero may sinasabi po ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Yet, even now, kahit na makasalanan ka, kahit na nahihiya ka, kahit pakiramdam mo ang layo mo na sa Panginoon, yet even now, sinasabi ng Panginoon po sa atin, sa mga oras na to, yet even now, sa kabila ng pagiging rebelyon natin sa Panginoon, sa kabila ng patuloy nating pagkakasala, kahit na, anak, declares the Lord, return to me with all your heart. Magbalik po tayo sa Panginoon ng buong puso. Ano pa'y sabi? Paano tayo magbabalik sa Panginoon? With fasting, with weeping, and with mourning. Cry out to the Lord ang laman ng puso mo. Yung mga issue ng puso mo na hindi nasa-settle. Cry it out to the Lord. Return to me, sabi ni Lord. Bago po tayo gamitin ng Panginoon, we have to return with all of our hearts. Nang buong puso po natin, bumalik tayo sa Panginoon. Paano po natin gagawin? With fasting. Mag-anuyo po tayo. Fast tayo sa Panginoon. With weeping. Iiyak mo sa Panginoon yung laman ng puso mo. It could be your family. It could be your relatives. It could be someone who hurt you a lot. Cry it out to the Lord. Pwede yung asawa mo. Pwede yung karelasyon mo. Return to me with all your heart. Cry it out to the Lord. Ito pa yung favorite ko. And rend your hearts and not your garments. Rend your hearts. Bigain mo yung puso mo. Sirain mo yung puso mo sa Panginoon. Mag-broke ka sa Panginoon. Iiyak mo sa Panginoon. Rend your hearts. Ayaw ng Panginoon ng empty worship, ng empty praises, ng walang kabuluhang pagsamba sa Kanya. Ang gusto ng Panginoon, yung puso niya. Yung puso mo, kapatid. Rend your hearts. Bigain mo yung puso mo sa Panginoon. Isuko mo sa Kanya lahat. Iiyak mo sa Kanya.
Return to the Lord your God, for He is gracious and merciful. Mapagpatawad po ang Panginoon natin. Mapagmahal ang Panginoon natin. Slow to anger and abounding in steadfast love. And He relents over disaster. Kapatid, bago ka gamitin ng Panginoon, return to me with all your heart. Paano? With fasting, weeping, and crying, and mourning. Gagamitin po tayo ng Panginoon. Pero bago tayo gamitin ng Panginoon, kailangan natin isuko yung mga issue ng puso natin. Amen, church? Are you still with me? I hope and pray na hindi po ito matapos sa isang preaching lamang na pag-uwi. That's it. God wanted to use us for His glorification, for the expansion of His kingdom. Because God loves yung mga anak niya na sumusunod sa Kanya. God can use you not because of you are strong, not because you are strong, dahil sa kakayanan mo, sa abilidad mo, sa talento na meron ka. God can use you because He is with you. Because God is with us, kapatid. Bakit po? Para walang may pagmalaki ang bawat isa sa atin. God will use us despite of our weaknesses para hindi tayo mag-boast sa Panginoon. So again, church, this is what God telling to every one of us. He can use you. Kaya kang gamitin ng Panginoon. May edad ka, bata ka, wala kang alam, God can use you to be a blessing sa buhay ng bawat tao na nasa paligid mo. You could be a blessing for God. Again, church, tinawag kayo. Hindi aksidente kung ba't nandito ka sa simbahang ito. Kahit ako, hindi aksidente. Tinawag tayo ng Panginoon para humayo, magpakarami. What I am trying to say is go ye and make disciple. Huwag po tayong maging stagnant. Ang utos ng Panginoon, gagamitin niya tayo for He is with us. Can we stand up, church? Can we sing again, Kuya Bill? Can we sing? Let's just praise our God and feel His presence. Nakalulugod sa iyong harapan ang bawat pag-hinay Brother Bernard, ilaw. at pagpitig ng puso mag-aalay sa iyo. Yes, Lord. Magsamba. Let's feel the presence of our God. Kapatid, rend your hearts to the Lord. Rend your hearts to the Lord. Cry out to the Lord. The issue of your heart. Because our God wanted to use you for the expansion of His kingdom. He will continue to use you. Yes, that's normal. Mabibili mo na mahina ka at hindi ka karapat-dapat. But God will use you. God will empower you. God will equip you. Ayaw niya maging stagnant ka, kaibigan. Gusto ka niya maging pagpapala sa iba. Kaya itanghal po natin ang Panginoon sa buhay natin, kapatid. Bawat pahinga at pagpitig ng Thank you, Lord. puso Thank you, Lord. mag-aalay sa iyo ng pagsamba. Buong lakas itatagdan kita. Let's
pasamba. Buong lakas, itatanghan kita. Yes, Lord. Maraming salamat. Oh God. Lord, patuloy po na ang pagpapala mo ay ulanin ng bawat isa sa amin. Panginoon, sa buhay namin, Lord, salamat sa pangako mo na gagamitin mo kami. It's not just a promise, oh God. It is a covenant that gagamitin mo lahat ng tinawag mo, Panginoon, na nampalataya sa iyo. At sa pagtawag mo sa amin, Panginoon, i-equip mo kami. Lord, pinapaalalahanan niyo kami, nakasama ka namin, Panginoon, sa bawat path na tinatahak namin towards you, oh God. Lord, sometimes we feel fear, overwhelmed. Lord, we give it to you, oh God. Binibigay po namin sa inyo, Lord. Lord, salamat po sa biyaya, habag at pagmamahal na patuloy na inuulan niyo sa amin. Oh God. Lord, salamat sa salita mo. I do pray, Panginoon, ng bawat Kristiyano na nasa simbahang ito, katawan ni Kristo ay patuloy na kumilos, Panginoon, sa kaharian mo at pagpagamit ng buhay nila para maging pagpapala sa iba. Panginoon, salamat po. Salamat po sa blessings mo, sa pag-ibig mo. Salamat, Lord, sa lahat, oh God. Nawa, Panginoon, ang mga salita mo ay manahan sa aming puso. Maipabahagi namin sa iba, maging pagpapala din kami sa iba, oh God. Lord, salamat po. Nawa maging pagpapala kami at huwag kaming makasakit ng aming mga kapatid. Panginoon, tinawag mo kami upang magmahalan. Tinawag mo kami upang maging pagpapala sa buhay ng bawat isa. Panginoon, I do pray sa mga kapatiran namin na nakakaramdam ng sakit, brokenness, kakulangan sa buhay. Lord, bless them, O God. Heal them, O Lord, physically, emotionally, spiritually, O God. Lord, you will sustain them. You will help them, O God. Kasi ang promise mo sa amin, you are with us. Kasama ka namin, O Lord. Lord, I do pray sa lahat ng aspeto ng buhay namin, Panginoon. Patuloy niyo pong itama ang buhay namin. Patuloy niyo po kaming pabanalin sa kaharian mo, God. Patuloy niyo po kaming iset apart sa mundong to, Panginoon. Lord, sa mga temptasyon, sa mga kasalanan, sa mga pagsubok, O God, hayaan mo, Panginoon, na itakwil namin ito. I-hate namin, Panginoon, ang kasalanan, Lord. Dahil we don't wanna hurt you, Lord. Ayaw naming masaktan ka dahil mahal ka namin, Panginoon. Lord, maraming salamat sa biyaya mo, sa blessings mo. In the mighty name of Jesus Christ, all the sons and daughters of Christ, we're gonna say, Amen. 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 Thank you, Kuya Bill. Praise God. Yan po, mga kaupunan lahat.